Magandang araw sa lahat. Ako po si Rose de la Bisamis, isa po akong member ng Lectors and Commentator Ministry ng Immaculate Heart of Mary Parish sa UFI Village, Diliman, Quezon City. At ito po ang From the Pews. Ang Gospel po ngayong araw ng May 11, 2025 ay hango kay Juan chapter 10 verses 27 to 30. At mula dito, ito'y buong verse po na ito ay may gustong ipahiwatig sa akin. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Dumating ako sa point na halos gusto ko nang bumitaw sa pag-serve sa simbahan. Na okay na po sa akin na magsimba na lang at hindi na maging bahagi pa ng simbahan at napanghihinaan ako ng loob. Kaya madalang na lang ako umattend sa mga meeting at gawain sa parokya. Minsan dahil sa mga taong malapit sa akin, di ko lang matanggihan na puntahan. Pero nagkaroon ulit ng pagkakataon, nagkaroon ng ministry fair. Di ko pa alam kung ano naisipan ko at nag-sign ako at sumali sa preds. Sa totoo lang po, nagdalawang isip ako kung itutuloy ko pa o hindi na. Sinabi ko sa sarili ko, isa pang pagkakataon. Hanggang dumating araw na yon, pagpasok ko, may ibang mukha at dati nang kasama. Naging clueless ako sa kung ano ang mangyayari. Nagkaroon ako ng kakaibang feeling na lahat ay gumaang at mas malinaw na ang pananaw. Para akong bagong panganak na nawala ang bigat na nararamdaman sa hamon ng buhay. At mas naintindihan ko yung purpose ko. Kung bakit ako nandito at nananatili. May mga tao at kaibigan akong matatanungan at hihinga ng payo. Kung anong kahulugan ng lahat ng bagay. About sa Diyos at sa kapwa. Mas lumalim ang aking pagkakaintindi sa paglilingkod kasi alam ko na hindi ako nandito lang na walang dahilan. Isa ako sa ibang pastol na bagamat may alinlangan, magpapatuloy pa rin dahil hindi naman tao ang ating pinagsisilbihan, kundi kay Lord na walang sawang nagmamahal sa atin. Alam kong lagi andyan siya parang gumabay sa aking araw-araw. Ako po'y may katanungan sa pagninilay natin ngayon. Niisip niyo bang sumubok na maglingkod sa simbahan at lalong makilala pa natin ang ating sarili at sundan ang utos ng Diyos? Paano mong pagtitibayin o pagyayabungin ang iyong sarili sa pagsunod sa Panginoon? Manalangin tayo. Panginoon, ako po ay nagpapasalamat sa patuloy ng paggabay sa amin lahat. Kahit po kami ay nalilihis, patuloy mo po kaming hinahawakan at binabalik sa iyong tahanan. Lagi mo po kaming bigyan ng lakas ng loob na magpatuloy maging lingkod mo, lalo na sa panahong ito na marami ang pagsubok. Kami po ay patawarin kung kami man po nakakalimot sa inyo. Sa ngalan ng iyong ngalan, Diyos Ama, kami maging aktibo at matuwid na pastor. Amen.